Isang club na minsan naging hari din ng Philippine football. Isang kampo na nakikipagsabayan sa mga top club sa Pilipinas tulad ng Kaya at Ceres. At minsan din nakipaglaban sa mga top club sa Asia. Pero bigla na lang nawala at hindi ulit nakabalik sa professional scene. Ano nga ba nangyari sa Global FC? Nabuo ang Global FC noong 2000 kung saan binuo lamang ng mga football enthusiasts mula Tacloban. Naging way ng grupo ang club para magkaroon ng weekly football practice at kalaunan ay sumasali sa mga football tournaments. Pero noong 2009 ay naging official na silang semi-professional club headed by Mr. Dan Palami, isa ding key figure ng pagkabuhay ng football sa Pilipinas kung saan siya ang general manager ng Philippine National Team mula 2009 hanggang 2024. Una nakita ang Global FC sa 2009 UFL Cup at nagpakita ng kaya nila may pagsabay sa mga top club sa bansa. Napasama din sila sa inaugural season ng UFL League noong 2010 kung saan napabilang sila sa Division 2 ng Liga. At sa unang season nila sa UFL ay dinomina nila ang Division 2 na may 13 wins at 1 draw. At naging ticket nila para mapromote at mapabilang sa Division 1 ng UFL sa next season. Sa sumunod na season ay nakuha na ng Global FC ang first ever UFL Cup nila matapos talunin ng defending champion ng Philippine Air Force na kinabibilangan ng mga Ascals legend Yanti Barsales at Chiefy Caligdong. Pero kinapos nga lang sila sa UFL League title kontra ulit sa Philippine Air Force na may 3 points na lamang sa kanila sa table. Sayang lang at sila sana ang second team na makakuha ng domestic double. Sa sumunod na season, sa 2011 UFL Cup ay nagsettle na lang Global FC sa bronze medal at bigo i-defend ng title. Pero naging maganda naman ang resulta ng kanilang UFL League campaign dahil for the first time ay nakuha na nila ang league title. Sa season na yon ay tight ang naging laban at lumamang lang ang Global sa goal difference kontra kay FC para sa titulo. Ang pagka-champion din na yon ay nagbigay sa kanila ng ticket para mapag-qualify sa AFC President's Cup o mas kilala na ngayon na AFC Challenge League. Pagdating ng next season, bigo ulit mauwi ng Global ang second UFL Cup nila matapos sila talunin ng Stallion sa final sa score na 2-1. Also, Stallion din na nakaagaw ng league title sa kanila sa season na yun. Sa next season ay hindi naman naging maganda ang campaign ng Global sa 2013 UFL Cup dahil hanggang quarterfinals lang ang nabot ng team at ilaglag sila ng eventual champion ng Loyola FC. Pero nakuha naman ng team ang second league title nila matapos manguna sa 2014 UFL League with 62 points malayo sa second place team na Loyola na may 49 points lamang na nagbigay din sa kanila ng ticket para sa 2015 AFC Cup na mas kilala na ngayon na AFC Champions League 2. Pagdating ng 2015 season ay nagkaroon ng issue ang Global during UFL Cup. Na-disqualify sila sa tournament matapos mabaviolate ang UFL 5 foreigner rule. Pagdating naman ng UFL League campaign nila ay kinapos sila na tapusin nila ang season na may 35 points at second place sa table. Pagdating ng last season ng UFL, naging dominante ang Global for both league and cup competition. Matapos magkampiyon sa parehong tournament at makuha ang domestic double. Nabigyan din sila ng ticket para sa chance na makapasok sa top league sa Asia, ang AFC Champions League. Pero nabigo sila sa preliminaries matapos matalo kontra sa club mula Australia na Brisbane Roar at napunta sila sa AFC Cup. Sa 2017 AFC Cup ay nakaabot hanggang zonal semifinals on top 8 elimination ng tournament. In summary, isa ang Global FC sa most successful club sa UFL era. Nag-uwi sila ng 3 UFL League titles at isang UFL Cup at halos every season ay sila ang favorites to win it all. Sa pagbubukas ng bagong liga sa Pilipinas na Philippine Football League, tulad sa UFL ay isa ang Global FC sa mga founding clubs ng liga. Dahil regional base na ang PFL ay inadapt ng Global ang Cebu as their home at naging Global Cebu FC ang pangalan nila. Ginawa rin nilang home ang Cebu City Sports Complex. Naging maganda naman ang campaign ng team sa inaugural season ng PFL. Nakuha nila ang second place matapos silang talunin ng Ceres Negros sa final series. Pagdating ng 2018 season ay nagkaroon na ng new owner and team at napalitan si Dan Palami sa pag-manage ng Global. Pero dito na rin nagkaroon ng mga financial issues ng team. Nagre-request na ang team na ipakancel ang mga games at may mga players din na umalis dahil hindi nababayaran ng tama. Tinapos ng Global ang season na yun na may 5 points at last place table, which I think first time sa history ng Global sa Philippine competitions. Nakasali pa din naman ang team sa inaugural season ng Copa Paulino Alcantara. Pero bigo lang sila maka-advance sa knockout stage. Pagdating ng 2019 season, nagkaroon ulit ng new owner and team na si Mark Jarvis, ang ama ng Manila Digger defender na si Jordan Jarvis. Nag-struggle na talaga ang club sa season na yan at tinapos ang campaign nila na huli ulit sa table at may isang panalo lang. Sinubukan pa rin naman ng new owner na ma-revive ang team pero dahil na rin sa financial issues na patuloy pa rin kinaharap ng club at mga sahod na hindi nabayaran ay tuluyan na nasuspend ang license ng club at hanggang ngayon ay hindi na nakabalik sa professional scene ng Pilipinas.
Nakakalungkot lang na isang club na namamayagpag at kinokonsidera na isa sa mga pinakamalakas na team sa Pilipinas ay mawawala na lang ng parang bula. Isa lang itong patunay na mahirap talaga magpatakbo ng isang football club sa Pilipinas. Kakaharapin mo ang kakulangan sa suporta, limitadong kita at mga problemang kaya magpalubog sa team kahit sa pinakamalalakas pa. At isa sa mga club na tumatak sa puso ng mga fans ay ang Global FC. Isang koponan na minsan pinangunahan ng mga kilalang pangalan tulad ni Miss Agbadoran, Mark Hartman, Amani Aganaldo at Patrick Dayton. Pero naniniwala din ako na balang araw babalik ang Global at lalaban sa top football league ng Pilipinas, ang PFL. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.